Muli sa inyong lahat. And can we greet each other? Pakitingnan niyo po mga katabi niyo. Happy birthday! Father, hindi ko naman birthday. I tell you, every day that you wake up, it is your birthday. Hindi po ba? Huwag niyong hihintayin yung araw ng inyong pagsilang para kayo ay magpasalamat na kayo ay buhay pa rin. Amen? Bawat umaga, bawat araw, pag nabuksan nyo ang inyong mga mata, pag kayo'y nakakahinga, pag kayo'y nakakapagsalita, pag kayo'y nakakakain, pag kayo'y nakakagalaw, pag kayo'y nakakalabas sa kama, pasalamat ka sa Diyos. Birthday mo. Binigyan ka ng panibagong buhay ng Diyos. Amen? At paano po posible na tayo'y buhay pa rin? Ito ay dahil sa Espiritu ng Diyos. Araw-araw tayo magpuri, magpasalamat. Bakit tayo malakas? Bakit tayo umiira? Bakit makakaya natin lahat ng pagsubok, hirap ng buhay na ito? Dahil kapatid, tinanggap mo ang banal na Espiritu. Ito ang ating inaalala sa araw na ito. Ang Pentecostes, ang araw na tinanggap ng simbahan ng mga alagad ni Jesus, ang mga tagasunod ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos. Kaya purihin natin, pasalamatan ng Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Meron pong ang tanong, ano ba talaga ang banal na Espiritu? At nawawala ba ang banal na Espiritu sa ating buhay? Tanggapin natin o hindi. Minsan, hindi natin nararamdaman o nararanasan ang banal na Espiritu. Amen? Kapag napakarami natin mga pagsubok na pinagdadaanan, akala natin tayo ay iniwan, kinalimutan na ng Diyos. What is the Holy Spirit? Do we lose the Spirit whenever we undergo great difficulties, hardships, challenges in our life? Opo, mukhang kalapating banal na Espiritu dahil naalala natin yan nung bininyagan ng ating Panginoong Hesukristo sa ilog ng Jordan. Mula daw sa langit sa mga ulap, merong bumaba parang isang kalapati. Iyon ang banal na Espiritu. Pero kung kayo po ay nakinig sa unang pagbasa, ano ang sabi? Dito sa Gawa ng mga Apostol, ang banal na Espiritu ay hangin din. The reading from the Acts of the Apostles describe the coming of the Holy Spirit like a strong driving wind filling the house. At kung maalala niyo po, di ba sa Genesis, paano nabuhay ang tao? Kahit na siya ay gawa sa lupa, sa putik, bakit siya nakagalaw? Ito ay dahil ang Diyos daw hiningahan yung butas ng ilong niya. Ano yung hininga ng Diyos? Walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Amen? Kaya nga, kapag nalagutan ka ng hininga, patay ka. Amen? Kung gusto mong lumakas, anong kailangan mong gawin? Magpahinga ka. Amen? Tingnan nyo yun. Anong pinakaugat ng salitang magpahinga kung hindi hininga? Kaya nga, ang tunay na pagpapahinga ay paglapit sa Diyos, pagtanggap muli ng kanyang banal na Espiritu. Kaya hindi talaga napapahinga yung mga niinom ng alak, nakikipagsugalan, magbabakasyon sa beach. Kung wala ang banal na Espiritu, hindi ka lalakas muli. Amen? Bukod pa po dito, ang banal na Espiritu, sabi sa unang pagbasa, ay parang bilang apoy, tongues of flames resting on the heads of the apostles. Ito pong nagbigay sa kanilang lakas ng loob, ng tapang. Mula doon sa lungga nila, nagtatago sila, ayaw nilang lumabas kasi nangangamba sila baka silang isunod na huliin at patayin kamukha ng ating Panginoon. Pero kahit na sarado daw ang mga pintuan, biglang pumasok ang ating Panginoon, hiningahan sila, bumaba itong mga dilang apoy, lumabas sila.
pinahayag nila ang mabuting balita. At isipin niyo po ito, hindi nakapag-aral ang mga alagad, pero naririnig sila ng mga tao, nakakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Saan nanggaling ang katalinuhan nitong mga apostol? Walang iba kung hindi galing sa banal na Espiritu. Amen? Because remember, the gifts of the Holy Spirit includes wisdom and knowledge. Kaya nga kapatid, kung nalulungkot ka ngayon, nag-aalala ka, nalilito ka, nabibigatan ka na, gusto mo nang sumuko, please, magdasal po kayo. At ano ang isa sa mga unang panalangin ng simbahan ng mga Kristiyano? Come, Holy Spirit. Halina, Banal na Espiritu, tulungan mo kami at kamuka ng mga unang Kristiyano. Nabuhayan sila, lumakas sila, at napalaganap nila ang pananampalataya, ang mabuting balita. Pero kailangan po natin maunawaan ito mga kapatid. Ang Banal na Espiritu ay hindi gantimpala sa iyo sa pagiging banal mo. Pero ang Banal na Espiritu ay ang pag-asa natin para tayo ay maging banal. I want you to really understand that the Holy Spirit is not your reward for being holy. Hindi dahil ikaw ay nagro-rosaryo, palaging nagsisimba, ikaw ay tumutulong sa mga mahihirap, pagkakalooban ka ng Banal na Espiritu. Hindi po. But rather, the Holy Spirit is our hope to become holy. Marami kasi mga tao, iniisip nila, kapag nagkasala sila, pag nagkamali sila, nawawala ang Banal na Espiritu. That is not true. Wala pong katotohanan yun. When you sin, the Holy Spirit does not leave you. But when you sin, the Holy Spirit grieves you. Kahit na anong kasalanan ang gawin mo, ang mabuting balita, hindi ka iiwanan ng Banal na Espiritu, pero hindi mo mapipigilan ng Banal na Espiritu na iyakan ka. Kapag nagkakamali ka, ang unang-unang nalulungkot ay ang Banal na Espiritu. Ang mabuting balita, mananatili ang Banal na Espiritu. Ano man ang ating pagkakamali, gagabayan tayo ng Banal na Espiritu kahit na mapasama tayo. Hindi ka iiwan ng Banal na Espiritu hanggat hindi mo magawa ang tama, hanggat hindi mo makamuka si Kristo. Wala tayong magagawang pagkakamali o masama para mapaalis mo ang Banal na Espiritu. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen? Bakit aalisin ng Diyos? Yung tanging paraan natin para maging mabuti, para maging banal. Kapag inalis niya ang Banal na Espiritu, ano pang pag-asa natin para mapabuti natin ang ating buhay? Hindi po ba? Ang nangyayari lamang kapag nagkakasala po tayo, ay nawawala yung paraan natin para matanggap natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. When you sin, you do not lose the Holy Spirit, but rather, you lose your access to gain the Holy Spirit's power. Halimbawa po, kapag nawala yung inyong ATM card, nawawala po ba yung inyong bank account? Diba hindi? Kapag nawala ba yung inyong ATM card, nawawala yung pera nyo sa bangko? Diba hindi? Ano yung nawala pag nawala mo yung ATM card mo? Yung paraan para makakuha ka ng pera mula sa bangko. Di po ba? Ganyan ang nangyayari sa atin pag nagkakasala tayo. Hindi naman nawawala yung grasya. Pag nagkakasala tayo, nawawala yung daan natin para makatanggap tayo ng grasya, ng kapangyarihan, ng kabutihan galing sa Diyos. Minsan, meron po mga nagtatanong sa akin, Father, paano ba ako magiging mas malapit sa Banal na Espiritu? Paano po ba mas darami ang grasya ng Banal na Espiritu sa akin? Ang sagot ko po, hindi ka na magiging mas malapit sa Banal na Espiritu. Bakit? Kasi hindi naman umalis ang Banal na Espiritu sa iyo Nung tayo po'y nabinyaga, nung tayo ay nakumpil, pag tayo po'y nagsisimba, tayo ay nakikinabang, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Tinatanggap natin. Nandyan ang Banal na Espiritu. Hindi naman umalis ang Banal na Espiritu sa iyo. Pero kailangan nating tandaan, ang Banal na Espiritu ang nag-aanyaya sa atin na mapalapit sa Kanya. Our concern should be
not to get more of the Holy Spirit, but we should dream, we should desire that the Holy Spirit would get more of us. Dapat ang banal na Espiritu, nakukuha ka niya eh. Dahil pag nakuha ka ng banal na Espiritu, nagiging mas kamukha mo ang Diyos. Amen? Ito ang magandang tanong. Binibigay mo bang sarili mo sa banal na Espiritu? Nagpapakuha ka ba? Nagpapadala ka ba sa banal na Espiritu? Do you really give yourself to the Holy Spirit? You are waiting for the Holy Spirit to come. Bakit hindi po natin baliktarin? Ikaw naman ang lumapit sa banal na Espiritu. Ibigay mo, ialay mo ang sarili mo sa Espiritu ng Diyos. Kasi kung hindi ka mapupuno ng banal na Espiritu, mapupuno ka ng masamang Espiritu. Amen? Kamakailan lang po, mga last week po, dito sa loob ng simbahan, mag-anak, nagpapabless po ng patay. Pero dahil sinabi po nila, sila'y nakatira doon sa depressed area, agad-agad, iniwan ko po yung aking mga bibinyagan. Makakapaghintay naman po. Naawa po ako sa kanila, sinundan ko sila. Pagkadating ko po dun sa lugar kung nasaan yung patay, hindi na makapasok ang aking sasakyan kasi yung bahay po nandun sa tabi ng ilog. So kailangan kong bumaba sa sasakyan. Naglakad kami, medyo malayo ng kakaunti. At habang naglalakad po kami, nagwekwento po yung kamag-anak ng patay. Sabi niya, Father, 30 years old na po itong aming kapatid. Pero na-depress po kasi siya. Bago po siya magbigti, sabi niya kung ano-ano daw yung kanyang mga naiisip, tinatanong niya sa amin kung mapapatawad pa daw siya ng Diyos. Hindi ko naman po masisisi itong nagpakamatay kung bakit siya na-depress. Dahil habang naglalakad po kami doon sa kanilang kubo kung nasaan yung kabaong ng patay, nadaanan ko po yung mga tao doon, very depressed area po. Isa po yun sa mga lugar dito sa parokya, kawawang kawawa. Ang tawag po namin sa lugar na yun ay Sitio Matahimik. Ang mga bahay po, barong-barong, puno po ng basura, yung paligid, lalong-lalo na yung ilog. Alam niyo naman po mga tao, hinahagis na lang yung kanilang basura, yung kanilang dumi. At napansin ko po, napakarami mga bata, marurungis. Meron pong isang bata, habang naglalakad ako, biglang lumabas, walang damit. Hindi ko po masisisi yung tao bakit nagpakamatay siya dahil dun sa environment, dun sa kalagayan nila. Pero ang problema nung nagpakamatay, nung nagbigti, hindi lang naman yung kahirapan eh. Ang talagang problema niya, siya ay nagpatalo doon sa masamang espiritu na nasa isip niya. Di po ba? Kasi sa totoo lang, pagkatapos ko pong binless yung katawan ng patay, nung pabalik na ako, pinagmasdan ko ulit yung komunidad doon. Kahit na sila'y mahirap, kahit na sila ay kawawa, pero makikita niyo po, yung mga tao, masaya, nakangiti. Yung pong bata na walang damit, kahit na marumi, kahit na marungis, tuwang-tuwang naglalaro. Yung mga pamilya po doon, makikita mo, yakap-yakap nila yung kanila mga anak. May pagmamahalan doon sa lugar kahit na sila'y mahihirap. At tandaan po natin na ilan sa mga bunga ng banal na Espiritu ay pagmamahal, tuwa, at tiyaga. You know that the Spirit is present when there are the fruits of the Holy Spirit. Amen? Love, joy, patience are fruits of the Holy Spirit. Kaya kahit po hirap na hirap yung mga tao doon, ako po ay naniniwala, hindi naman sila pinapabayaan ng Diyos. Kasi nagpupursige pa sila, nagtsatsaga pa sila, lumalaban pa rin sila sa buhay. Dahil kung wala ang banal na Espiritu doon, sana sumuko na sila. Kung wala ang banal na Espiritu doon, sana lahat ng mga tao doon nagbigti na, nagpakamatay na. Pero kahit na walang-wala sila, makikita mo, kaya pa rin nilang ngumiti, kaya pa rin nila maging masaya. Kaya alam mo, buhay ang banal na Espiritu sa'yo. Kahit na ang dami mong iniisip, kahit na ang hirap ng iyong pinagdadaanan, kahit na ikaw ay nasasaktan, lalaban ka pa rin. Kasi, anong nagtutulak sa'yo? Nandyan, buhay, tinanggap mo ng banal na Espiritu. Maganda pong dasal, kung sabihin mo, halina, banal na Espiritu. Pero alam niyo po,
may mas maganda pa, may mas makapangyarihang dasal. Ano po? Sabihin mo, pumunta ka sa banal na Espiritu. Halina sa banal na Espiritu. Pagdasal mo, hindi lang ang banal na Espiritong lumapit sa'yo. Kasi nandyan na eh. Ang pagdasal mo, ikaw mismo, mas mapalapit ka at huwag kang aalis sa banal na Espiritu. Dahil pagbuhay na buhay ka sa banal na Espiritu, walang imposible. Amen? Sa pamamagitan lang ng banal na Espiritu, doon po tayo makakaranas ng mga himala sa ating buhay. Kaya ngayon pa lang, tayo magpuri at magpasalamat na dahil nandiyan ang banal na Espiritu, nasa iyo na lang kung hahayaan mo na gabayan ka, na dalhin ka, na sumunod ka sa Espiritu ng Diyos. Sabihin natin, halina banal na Espiritu at halina sa banal na Espiritu. Aapaw ang pagpapala ng grasya ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amang makapangyarihan sa lahat,